At bilang tugon sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tinaas na sa red alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC para tugunan ang epekto ng bagyong Maymay at habagat sa iba't ibang panig ng bansa. Sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, mahigit sa 80,000 individual ang apektado ng masamang panahon. Madeline Villar-Moratillo sa balitang yan. Inilagay na sa full alert status ang National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil sa matinding epekto ng Maymay at habagat. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, tugon ito sa atas ng Pangulo na siguruhin ang kahandaan ng mga ahensya ng gobyerno sa epekto ng masamang panahon. Ipinag-utos na rin ang strict preemptive evacuation sa mga lugar na bahain at prone sa pagguho ng lupa, kabilang na ang mga nasa coastal areas. Sa Metro Manila naman, ang MMDA ay meron ng nakahandang rescue personnel at equipment. Mayroon na rin coordination ang MMDA sa lahat ng Disaster Risk Reduction and Management Office at sa 17 local government units sa Metro Manila. Handa na rin aniya lahat ng pumping stations ng MMDA para iwas baha. Sa report ng NDRRMC, nasa higit 80,000 individual o katumbas ng higit 23,000 pamilya na ang apektado ng pinagsamang bagyong Luis, Maymay at habagat. Kabilang sa mga apektadong rehiyon ay Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cordillera Administrative Region, Bicol Region, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Autonomous Region. Apektado naman ang pagbaha ang 83 lugar sa Regions 1, 3, 9 at BARM. Sa monitoring ng Office of the Civil Defense, pinakamatinding tinamaan ng bagyo ang Region 3 o ang Central Luzon na nasa higit 14,000 pamilya ang naapektuhan. Bagyo is hindi siya concentrated sa isang lugar, na kung nasaan lang yung bagyo is nandun lang din ang effects, dahil itong bagyo is hindi lang siya dun sa tinatahak niya na Northern and Central Luzon. Nag-a-attack ito ng hanging habagat na nagdadala rin ng ulan sa ibang parte ng Pilipinas, dahil sa itong Rizal, ang layo nito sa Central Luzon or Northern Luzon, but inulan pa rin at nag-cause ng rocklight incident. So challenging siya na kalat siya, hindi siya nakasentro sa typhoon path, no? So even up to Region 9 meron tayong effect. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na handa na ang kanilang mga food packs at namamahagi na rin sila ng sleeping kits at non-food items sa mga probinsyang apektado ng bagyo. Madeline Villar-Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.